Kasalanan, wala ka rin kasalanan. Oh, wala po, sabi ko, pipirma ka nun. Ano ba yung sakit mo? Sino? Ang sakit mo, bakit sabi mo yung chest mo may peklat? Asan ang peklat? Ay, yung chest ko may peklat. Diyos ko pa palang pati naman yung tit. Problemahin pa sa medical. Problemahin pa yung peklat. Ako nga may almoranan. Ako mo, tataprat. Grabe yung bago ng utak. Oh, ano yung magiging problema mo doon? Basta pipirma ka lang. Wala silang pananagutan sa medical mo. Nakarating ako sa Korea, wala nang problema. Ako din. 4 years din ako, wala akong problema. Pero pinapirma ako, pero ninervous pa rin ako doon. Pero sige lang, sabi ko, para makarating ako ng abroad. Kita mo ulam natin, sis. Ang gusto na kumain. Pag-uwi natin yun, ng bahay natin, mukha lang impyerno. Kaya baka dyan, yun din ang sasabihin ko sa'yo. Siyempre, wala ang mga nanay. Pag-uwi mo, yung likod ng bahay mo, dati nung pumunta ako sa Manila, 3 buwan akong hindi umuwi, diretso no. Nung uwi ko, mukhang gubat yung, ay Diyos ko, yung damo sa likod, mataas pa yung damo sa akin. Ganun talaga, siyempre, isa lang yung anak mo. Wala Mataas pa yung damo sa akin. Tapos yung mga cabinet, Diyos ko, yung alikabok, pwede ka nang magtanim ng gabi. Maraming alikabok. Nung nag-abroad naman ako, kadami kong halaman, sis. Tapos gagawa pa ako ng Kahirap, ba ganon? layer na pagpatungan. Pagdating ko ni isa, wala natira ng halaman ko. Nabaha daw. Wala man nag-asikaso. Ganun nga ang mangyayari. Nag-umpisa na naman ako mag-alaga ng mga halaman. Tapos yung mga gamit mo, dati mo puti, pagbalik mo, kulay lupa na lahat. Sa Pagka akin, nag-abroad tinapon ka, ko na papangit yung mga plato. Sinapon ko na lahat yung sa akin. Bumili ako ng bago nun. Ganyan, pagka malayo ang nanay, hindi mo na maitsurahan ng gamit mo, tsaka yung bahay mo yun, pag-uwi mo. Sabi, basta mahirap pa ito. Haunted house nga yung bahay mo yun pagka umuwi ka. Expected mo na yung sis pagka nag-abroad ka. Pag uwi mo, di mo maintindihan ang bahay mo. Bahay pa ba to? O bahay na, ano na yung, multo na yung nakatira. Ang daming sapot. Sabi na sila, sana naman kaya sila, iba na naman yung view. Ako na naman ang nakaharap diyan. Mahirap kung papayagan tayo, pero pagkatotohanan ko na, baka hindi rin ako papayagan ng anak ko. Okay. O, siyempre, sino Akala ko pumayag na siya. pumayag siya. Nung minsan, pagka sinabi kong aalis ako, pag uwi ko, andyan siya, hindi pa siya bumangon. Siyempre, iba naman yan, abroad. Mag-abroad tayo ulit. Habang bata-bata pa. Habang malakas pa. Sa akin, Gusto nga nila. sinabi sa akin, bakit kulang pa ba yung binibigay ko? Sabi ko, kulang. Hindi ako makabili ng gusto ko, tapos hindi ako makapagsabayan sa mga may mamasyal ng mamasyal, bili dito, bili. Sabi ko, wala ako magagawa, yun lang kaya ko, sabi niya. Binta mo na kasi lupa mo. Ay, sorry, may buyer ka na. Kumukontra yung si Manny siya kasi pwede yun, makukuha sila ng daan. Doon na sila labas-pasok, dadaan kasi yung katabing bukid nila, bukid namin, katabing bukid nila. Siyempre, ang mga tao, doon na ayaw nang silang bibili kasi doon na dumaan sa daan na yun. Pati limbawa, nagbenta din sila ng lupa, doon na rin dadaan sa daan namin. Kaya ayaw nila. Kaya ang dahilan. Yun ang dahilan. Siyempre, kung ano, dadaan daw, wala sila, nagbenta rin ng lupa. Doon na sila dadaan sa daan namin. Kaya pala. Kaya ibang Kaya daan. sinabi ko pala ng mas matanda na. Okay lang po pala na hindi kayo dumaan doon sa ano nila kasi
lupa niyo pala yung katabi sa irrigation para kayo Sorry, dumadaan. dapat sa irrigation sila dadaan. Sabi niya, ay, mas gusto ko dito straight, diretso. Sabi niya. Ano ng kapatid ko yung ganun? Hmm. Doon sila dadaan. Masasalaw wala. Pati yung mga bumili lupa sa kanila, kunwari, doon na dadaan mismo, doon sa daan namin. Kung meron silang sariling daan, Ano ang kaya palang dahilan. yun na dahilan. Alam din ng tao na yun. Alam din ng kaibigan ng papa mo na yun din dahilan nila. Hindi nila alam. Hindi alam. Hindi alam yung gano'n ang dahilan. Kung nag-iisip sila kung anong dahilan, bakit ay hindi siya payagan ng kapatid mo. Nasabi niya. Bala na silang mag-isip. Hindi tinanong sa'yo. Hindi. Hindi siya nagtanong bakit ayaw nila. Ano, hindi ko na sasabihin. Baka makarating pa yun sa kapatid ko na yung ayaw nila. Pinagsasabi ko pa. Pao na naman sa akin. Sayang na. Sayang. 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 Pero, ayaw nga nilang dumaan doon. Ayaw pa. Ayaw nila. Ayaw pa. Naupo ka kaagad. Nausap ka pala kaagad. Nagtahan ka. Tinawagan ako. Nung nagtitinda siya dyan. Ate, may sasabihin ako, sabi. Kumausap na ako dyan. Ano sabi mo sa kanya? Gusto bibigyan lang gusto niya, sabi ko. Pagtiis na muna akong naghihirap, sabi ko. Sabi mo gano'n? Ano sabi mo? Hindi naman sa ganun, sabi niya. O di hanapan mo na siya ng ibang bayar, sabi. Wala naman na akong alam na ibang bayar, sabi. Sabi pa niya sa akin, hindi naman siya mag-iiwak na. Kung magbinta niya, magbinta siya ng lupa, kadami ng lupa, sabi ko sa akin. Paano siya magbebenta? Lagi silang kumukontra. Okay lang pala, may bumibili. Ayaw ka naman pala nila. Alam nila. Kaya dapat yayaman na lang ako sa ibang way. Saklap na. Saklap. Hindi ko. Pag-abroad ako, papating na lang ako sa foreigner na mayaman doon sa abroad. Ayaw mo kahit na itakwil ka nila. Di bala sila. Hindi mo naman kasalanan. Sila nagtakwil sa'yo. Kasalanan nila sa taas yun. Hindi kasi maganda yung ganun, nagtatakwil ng pamilya. Kasi pagka ginawa nila yun sa'yo, kung sakaling anong mangyari sa'yo, hindi ka rin naman na matitiis yun. Hindi na lang sis, para wala na lang usapan. Hayaan mo na akong maghirap sis sa kung anong gusto nila. Hindi ako papabayaan nila. Lalapit ko na lang yung sarili ko sa Panginoon. Ngayon pala yun. Pagdarasal na lang natin na sana tatanda ako na hindi mahihirapan sa masama talaga ang ugali nila na dadaan. Ako rin maging daan niya kasi yun ang way niyo. O di nang okay, pero ayaw nila. Di madamot sila. Ibang buminta, okay lang kasi ang mayaman pala nila kasi may lupa din yun sa katabi niyo. Tapos once magbinta sila din na nadadaan lang. Doon na yung daanan nila. Magiging daan nila. Hindi nila mabawalan yun. Hindi nila mababaw kasi nakabili sila ng lupa sa lupa ko. Doon na sila dadaan nun. Hindi nila makokontrol yun. Hindi nila, pero dapat pabor sa kanila kasi may ano siya doon, mga tao doon, malay mo makabili doon, mga mayaman, tapos mag-rent pa sa ano niya doon. Cool na. Pabor sa kanya kasi meron siyang business. Dadami ang tao doon. Parang gano'n nga. Marami. So alam mo na maramot sila. Maramot sila. Pagka gano'n ang gusto nilang mangyari, madamot. Diba? Gets mo? Madamot ang tawag dun. Tingnan mo yung anak kapatid mo. Nakikita mo naghihirap. Meron na siyang bayar, kinokontra mo. Ano sana hindi na siya maghihirap, kinokontra mo. Di madamot yun. Nausap ka din na nun? Nausap ka din ng kaibigan ng papa mo? Nausap ka na nun? Dati pa, noon pa. Last year pa. Kinausap ka na nun? Dati pa. Ano binibili niya? Last year pa pala no? Kung hindi pa siya umalis. Yung anak nang kumausap sa akin. Anak niya. Pinantahan ka sa bahay niya. Tapos,
Sinuntahan ako sa bahay, kinabukasan, kinausap ako niyan. Ano balitaan nila? Nabalitaan. Ano sabi mo nung hindi ka pa nakausap ng... Nauna sila kumausap sa'yo o yung kapatid mo? Sila, yung lalaki, nauna sila. Tapos ano sabi mo? Sige, sabi ko. Binibenta mo? Sige, Sana. sabi ko. Nagkatawa, ano na kayo Sige, ng price? bebenta ako, sabi ko. Ganun tulong ko. Tapos kinabukasan, maaga, hintay ang kapatid ko. Balitaan nila? na, binibenta mo pala yung bukid mo. Sabi niya, wag mong ibenta sa kanila. Benta mo sa ibang tao, wag lang sa kanila, sabi niya. Para hindi tayo maghaway, sabi niya. Binalaan niya ako ng gano'n. Ganda. Bakit naman, sabi ko, gusto mo ba ako nakikita ng naghihirap? Sabi ko, hindi naman sa ganun, ibenta mo sa ibang tao, sabi ko. Oh, hindi mo ba i-consider na maramot sila? So, anong binawi mo dun sa tao yung sinabi mo, ibenta mo? Sinabi ko, ay, pasensya ka na, kumakontra yung mga kapatid ko sa akin. Kumakontra yung kapatid ko sa akin. Hindi na nila ako pinalit. Nagtanong. Kilala mo naman sila, di ba? Sabi ko, siyempre, yung mga tao dito, kilala yung mga kapatid ko. Sila yung mga ugali nila, kilala. Kilala yung ugali nila. Expose siya, nakikita sila dyan. Tapos yung kapatid ko, kilala sila. Pag sinabi kong gano'n, hindi na niya ako kinalit. Ganun. Mataas na yung value ngayon ng lupa mo. Kasi kung anong price mo dati, mataas na ngayon. Ganun pa rin yung bentahan. Kasi bukid yun eh. Kahit na, mataas na yung mga presyo ngayon ng lupa. Increase mo na yun. Ilang years na ba yun ng price na yun? Pero mahirap ibenta sa bukid. Kahit na ibaba mo pa yan. Ikaw, mahirap siningkas kasi nasa bukid. Magkano mo binibenta sa kanya? 300,000. Ha? 300,000. Ilang square meter? 2 Lahat? 2 square meter. 200. 200 square meter, 300. Hindi mo binibenta lahat. Hindi, noon, hindi pa. Hindi mo binibenta sa kanya lahat. Hindi, 200 square meter lang kailangan niya. Ang kailangan nila para magkadaan lang. Exactly. Para magkadaan lang. Kasi dami nilang lupa yun. Madaming lupa. Kasi maraming lupa yun sila. Kaya nila binibiling para magkaroon ng Hindi lahat. Kala ko lahat mo bibinta mo doon. Hindi. Para magkadaan lang sila. Walang mga magkadaan. Daan lang yung kailangan nila. Ano nila maraming lupa. Karami na nilang lupa. Ang katabi namin doon nga. 1 hectares yun. Akala ko naman, Nabili nila yun, bilyon. akala ko lahat. Tapos meron pa silang lupa sa Bora. Meron pa silang lupa sa Kalamansiya. Meron pa silang mga bukid at saka baka na pinapaalaga. Totoo naman yung sinasabi ng matanda. Nagpapaalaga siya ng kambing, kalabaw, gano'n. Tapos marami silang bukid. Daan lang ang kailangan. Para makabinta siguro ka ng lupa na doon. Hindi daan yun sa irrigation, hindi pwede. Dapat sila, kung hindi sila makabili sa akin, hindi dumaan sila. Mahirapan silang dumaan sa irrigation. Di ba yung mga tao sa likod na bahay, gumawa sila ng kanya-kanyang bahay. Asan pa yung space? Sinarangan nila doon. Saan ba ang daan nila dati nung hindi pa ka na ano dyan? Saan ba talaga ang daan nila dati? Doon, sa irrigation. Hirap na nga dumaan sa irrigation kasi ang dami na nila, yung mga tao sa likod ng irrigation, nagpagawa sila ng mga bahay, ng mga terrace, ng mga, kahit hindi na nga makadaan ng tricycle. Dati dumadaan ng tricycle dyan. Daan ng tao, tao na lang. Dati dumadaan dyan yung mga truck, mga motor, pwede pa. Ngayon hindi na kasi dahil sa mga kakagawa ng mga bahay ng mga tao, hinarang nila. Ngayon, ang mga pwedeng dumaan na lang, tao na lang. Hindi na makadaan sa tricycle, ang kotse, ang sasakyan. Tao na lang nakakadaan doon. Kasi kasalanan ng mga taong nagpagawa ng mga bahay nila. Kaya dito, naman sinako. Kunwari yan. Di ba yung irrigation na yun, dapat may space pa yan. May space yun, may O daan. binakod na nila. Ano pa yung space? Ganyan na lang. Ang makakadaan dyan, balang araw, tao na lang.
Hindi na makakadaan ang sasakyan dyan. Ganon din ang nangyari doon. Sinakop na nila yung daan. Lahat nga. Instead na makadaan ng mga truck, ang mga motor, hindi na. Sinakop na. Tambayan pa namin dati yun dun. Ang irrigation talagang may daanan yan. Siyempre dadaan dyan yung mga hand tractor, yung mga yung gagamitin na Hindi. machine sa para sa bukid. Daan yan, pero isinakop ng mga tao. Paano na lang kaya pag yung mga taga-irrigation na naloko na, masayang yung mga ginastos nila. Unwari yung taga-irrigation, yung sa gobyerno. Kunwari may bagong namamahala na maselan, ipapatatanggal niya yan ha. Paano yung makadaan yung mga truck? Paano yung mga equipment sa gagamitin sa bukid, wala nang dinadaanan. Pero kung sila, pwede sana silang dumaan sa likod sa irrigation. Hindi na nga makadaan yung tricycle nila kasi nga hinarang ng mga bahay na pinagawa nila. Tingnan mo sa likod. Nakita mo yung likod na yan, marami ng bahay. Di na nga makadaan, wala nang space ng tricycle, sis. Kaya nga. Kaya yung mga may bukid dyan sa likod, doon sila makikidaan sa bukid nito. Kasi maraming kapitan ko, ginawa niya ang ganyan, wala na, hindi na sila makadaan. No choice sila, dadaan sila sa likod ng irrigation. Ganun ang pangyayari. So, ako yung masaklap ngayon sa sitwasyon. Kaya gusto ko na lang mag-abroad. Kasi kung hihintayin ko pang may baby dyan, para mahirapan ako. Mahirapan ako. Hindi na kasi nakapunta ka na sa ngayon. Kaya nga, daan lang pala yung ano nila sa'yo. So, ang hili lang pala. Daan ang pangyayari. Yung nakababuhay doon, saan ba yun? Yung nakababuhay doon, di ba may babuhay doon talaga sa may gitna? Sa amin. Sino naglagay ng babaw mo? Yung doon banda. Akala ko yung ano yung pinakanda. Hindi sa sulok pa yun, sa gulod pa. Yung babuwer na yun, sa amin yun. Sa inyo yun? Sa amin. Nilagay niyo sa gitna? Ano yung boundary na sa amin yun. Bukid pa Saan namin. yung yun. naglagay? Tapos yung sa katabi niya. Sa kanila. Kaya gusto nilang bumili para makagamit sila sa daan. Kaya kung na din yun ng babaw, para hindi na sila makadaan doon. Dumadaan siguro sila dati doon. Lahat ng mga Hindi pa bukid rin doon, nag- lahat ng mga bukid doon. Patayin na natin ito. Lahat ng mga bukid doon dumadaan sa bukid namin. Eh, nung